Okay, story time. Para dun sa mga nagtatanong na bakit daw ako nagda-diet, payat-payat ko na daw, ganito ganyan. So, dati sobrang depressed talaga ako pagka yung may nagsasabi, payat mo na, ganito ganyan. Pero ngayon parang inaano ko na lang siya. Tinitake ko na lang siya as positive kasi kailangan ko. Okay, para doon sa mga hindi nakakaalam, I was diagnosed with pre-diabetes since 2019. Pandemic yun. So, na-diagnose ako noon kasi siguro na-trigger doon sa dati kong trabaho na isa siyang shop ng mga imported products like chocolates, chips, drinks, anything for the kids. Ganun. So, siguro doon medyo na-stress din ako kasi syempre malayo sa pamilya. Isa din sa nakaka-trigger yun. Pag meron kayong history ng mga diabetes or parents mo, ganyan. Kasi ako, parents ko is diabetic. Meron sila lahat ng side ko, sa family ko, mga tita ko, mga uncle, yun. Ako yung tamaan. So, yun, siguro na-trigger dahil sa stress and then sa pa, laging ayaw kumakain ng chocolate. Siyempre, shop ng chocolate. So, hindi mo maiwasan na hindi kumain. Diba? Hindi ka naman aware sa health mo nun na ganun pala ang mangyayari. So, ayun. Siguro, yun ang nakapagpa-trigger. Unang mga symptoms na naramdaman ko is yung pangangate sa private part ko. Sobrang pangate. At naalala ko yung mama ko. Ganun na ganun siya nung ganun siya nung diagnose siya ng diabetic siya. Laging namangate. Super kate. Yun. Pero hindi ko pa rin naman inisip yun. Kasi sa katawan ko ba naman, feeling ko healthy ako. Kasi payat ako, hindi ako mataba, ganyan. So, hindi ko inisip yun. So, inisip ko ba, something na nagpa-check up. So, ng doktor is, wala namang nakikitang anything. So, sinuggest niya sa akin is, magpakuha ako ng blood test for sugar. Kasi isa daw din yun. So, nung nagpakuha ako ng blood test, nakita, mataas yung sugar ko. So, nasa borderline na ako, actually. Pinush ko pa at hindi ako nagtino sa mga kinakain ko. Didiretso na ako doon. So, ayun. Nag-start na ako nung mag-diet. Walking. Chinecheck ko yung mga kinakain ko if high sugar ba or high carbs kasi isa din yung carbohydrates na nagpa-transform siya into sugar. So, ayun. Tapos nun yan, yung ihi ka ng ihi, nagugutom ka sobra. Sobra kang nagugutom. Kahit kakakain mo lang. Yan. Kasi yung mga kinakain namin is hindi siya napupunta dun sa katawan. Napupunta siya sa, kapag mataas yung sugar content or carbs, napupunta siya sa dugo. So, instead of giving us like food to make us full, napupunta siya dun sa dugo, which is nagiging, yun yung nakakapagpa-complicate sa mga other parts ng internal body natin. So, kailangan pala low intake of carbs, carbohydrates, sugar, yun. And dapat ang kinakain is more on fiber, protein, yung nagpapa-full sa'yo. Yun, yung mga mabilis ma-full, yung mga chia seed, oats. Bawal ako sa mangga na hinog. Pwede naman pero konting-konti lang. Mangga, watermelon, apple. Ayun, dami ng mga bawal. Na-stress na ako. Minsan nadidepress na ako. Hindi ko na alam yung gagawin ko. Pero kino-convert ko na lang yung mind ko into
positive ways. So, sabi ko, kailangan ko talagang tulungan yung sarili ko para hindi ako mapunta doon. So, tinry ko talaga yung best ko na hindi ma-tempt sa mga pagkain na napatamis. Pero minsan talaga, may mga cheat day din talaga ako na hindi ko maiwasan. Like, yung kape-kape, yung kaya iniwasan ko na yung kape. Pero nagkakape pa rin ako, paminsan-minsan. Ayun, yung matcha, kaya kailangan yung matcha ko, pure matcha. Wala siyang sugar. Na-enjoy ko naman siya. Na-enjoy ko na yung mga ganung panlasa. And then, ngayon nga, may mga stevia na, mga Splenda, mga natural sugar. So, yun, nakakatulong sa akin yun. Nagiging happy ako kasi yung mga pagkain ko, at least, may panlasa na. Minsan kumakain din ako ng mga cake. Pero konting-konti, subo lang talaga. Yung parang, para lang maano yung crave ko. Yung masatisfy lang yung crave ko. Yung taste bud ko. No? Kasi lagi kami nag-crave ng sugary. Matatamis, ganyan. Pero pinipilit ko talaga, as much as possible, pinipilit ko na huwag kumain ng madaming portion. Kasi kami, dapat sa amin, kakain kami 6 times a day. Pwede naman kumain 6 times a day, pero very small portion every kain. Hindi yung parang malakihang kain. Kaya siguro, namamayat ako. Ganun. So, nag-decide ako na since hindi naman talaga din ako tataba na, so gusto kong mag-build ng muscle na lang. Kasi na-inspire ko sa mga kaibigan ko, may kaibigan ako na nag-build ng muscle, na punta na tayo dun tanda na tayo. So, yun ang gawin natin. Maging healthy living. Diba? So, yun lang. Sana nakatulong ako. So, follow nyo na lang ako para ma-update ko pa kayo sa susunod mga videos. Tignan natin kung may result itong pag-muscle build ko. Kasi mag-workout lang ako dito sa bahay. Okay, thank you.